Hello everyone, I'm Pastor Kelvin Cabuyao, and I'm the founder of Life with Christ Without Rice Ministry. Una po sa lahat ay hindi po ako isang pastor lang na nagpabahagi ng salita ng Diyos, ginagamit sa mga churches. At hindi lamang ako nananatili sa loob ng simbahan na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maging sa labas, meron tayong mga life group at outreach na tinutulungan ng ating mga kababayan loob at labas ng bansa gamit ang social media. At syempre, personally, ay bumibisita tayo sa mga tahanan ng mga taong malalapit sa akin at maging taong mga hindi ko naman kilala ay patuloy nating inaabot sa tulong at biyaya ng Panginoon. At kagandahan po niyan, para po sa mga hindi po nakakaalam nung binanggit ko, yung pong Life with Christ Without Christ Ministry, ito po ay isang community na sinimulan ko that was September of 2022. Tumutulong po tayo sa ating mga kababayan ng libre, walang bayad. At sa kagandahan po niyan, yung mga taong tinutulungan natin, ay ito lang naman yung mga taong inayawan na ng doktor, nawawalan ng pag-asa, at matinding anxiety, depression, na ngayon po, nagkaroon na sila ng direction ng buhay, nagkaroon na sila ng pag-asa, at isa lang ang tumatak sa kanila. Yung word na every time na matatapos ang live ko, lagi ko sinasabi, hanggat mahininga, may pag-asa. Yung tipong mga taong na-encounter ko ay tinaningan na ng doktor at hindi nagagaling, but sa tulong at biyaya ng Panginoon, in a short period of time, ay nagkaroon ng pagbabago ng kanilang mga kalusugan at naging maayos ang kalalagayan nila. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, ginagamit na rin sila to influence other people. Yung mga bagay na tinuro ko ay ibinabahagi na rin nila sa mga taong malalapit sa kanila, most especially sa pamilya nila. Ngayong oras na ito, napakahalaga po ng ating pag-uusapan sapagkat kung paano ko nakita ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa kalusugan, ay minarapat ko na maibahagi lahat ng aking karanasan, kaalaman patungkol sa proper nutrition para sa kaalaman ng lahat. Hindi po ako isang doktor, hindi po ako isang eksperto. Nagkaroon lang ako ng curiosity at isang malaking katanungan na sabi ko, bakit magagaling naman, matatalino naman itong mga eksperto, pero bakit wala silang naging magandang solusyon patungkol sa mga sakit karamdaman? Tila nag-focus na lamang sa gamot and food supplement. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako at naniniwala po ako, ito po yung wisdom na nagmula sa inyo na sinubukan ko lang at eto na nga, nagkaroon ng magandang pangyayari sa loob ng community. I just do the opposite. Kung ano yung pinagbabawal ang pagkain ng doktor, yun po ang ating kinain. And it's red meat and high cholesterol diet. Pero hindi po tayo mag-focus po doon. Ibinahagi ko lang po yun sapagkat yung kung paano sinamahan tayo ng ating Panginoon doon sa community. Kung wala ka pa doon sa loob ng community, I strongly suggest pumasok ka doon sa loob ng community. Magkaroon ka ng observation, makita mo, mag-obserba ka sa mga taong natulungan ko at kung paano sila naka-recover at lumakas sila. I strongly suggest join my community para makita mo how powerful our God is. Pinagsama-sama, there is no accident. Dinisenyo talaga ng Diyos na magkasama-sama tayo dun sa loob upang mas lalo kang mapalapit sa Kanya. Sa katunayan yan ay ginamit ko lang talaga ang community ito. Ang una kong inisip ay ang kalusugan ng mga kababayan natin. At sapagkat karamihan na may mga malalang sakit karamdaman ay halos talagang nakalimot na sa Panginoon, at yung ilan naman ay doon yung turning point upang mas lalo silang mapalapit sa Panginoon. Dalawa lang, mapalayo ka dahil nagsasuffer ka sa malalang sakit karamdaman. Pangalawa ay yung mapalapit ka talaga. At yung dalawang yon ay patuloy nating iniayos, ipinaliwanag sa mga tao may mga malalang sakit karamdaman na kailanman hindi ginusto ng Diyos na magkaroon ka ng malalang sakit karamdaman. Kaya minarapat ko na magtayo ng sariling community at ito na nga, nagkaroon na nga ng magandang pagbabago.
But this time, ang pag-uusapan natin, eto naka-intro pa lang yun, intro pa lang. Ang pag-uusapan natin ngayong oras na ito ay meron kasi ako napanood na video na ang daming mga pastor na nagpaliwanag pero hindi ko nakuha yung paliwanag na gusto kong mangyari doon sa tanong nung isang kabataan na ang sabi niya, bakit daw sa Pilipinas, naturing ang Christian country o yung naniniwala tayo na sa Diyos, naniniwala tayo na na si Jesus ay Diyos at naniniwala tayo na may Diyos. At bakit naman daw sa ibang bansa, iba ang Diyos nila, hindi naniniwala sa Diyos, may mga bansang hindi naniniwala sa Diyos, iba yung paniniwala, pananampalataya nila, pero bakit mas mayaman yung bansa nila kaysa sa atin? Alam mo, para po sa kalaman ng lahat, para mas maliwanagan po kayo patungkol sa bagay na ito, nais kong maliwanagan ang bawat isa na sa kadahilanan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa. Sapagkat nasa ilalim tayo ng sumpa. Tama po yung nakinig ninyo. Ang bansang Pilipinas ay nasa ilalim ng sumpa. Hello? Naiintindi mo ba? Nakikinig mo ba yung pinaliliwanag ko? Ang bansang Pilipinas ay nasa ilalim ng sumpa. Alam niyo kung bakit? Isa sa pinakamahirap na pangyayari ay sa ibang banda, napakaganda ng kultura ng mga Pilipino sapagkat nagtutulungan, talagang pamilya talaga ay nakikita mo talaga na grabe talaga yung bonding, yung saya. Pero alam mo ba, dahil doon sa kultura natin na kapag nakatapos si ate, siya yung magpapaaral, kapag maganda yung trabaho, siya yung susuportahan ng ibang bansa, tapos siya na yung bahalang magsustento sa kanyang pamilya at meron namang hindi na halos nakapag-asawa, wala nang ginawa kundi sumuporta ng sumuporta, wala nang sawa ng kasusuporta. At alam mo ba, dahil sa kultura natin na yan, na kahit may asawa na, may anak na, dalagat binata na yung mga anak, yung mga apo dalagat binata na, at alam mo yun, yung anak mo, ang dami ng mga ang lalaki na ng apo mo, alam mo yung sa padalang salita, binata at dalaga na. Still, nasa poder pa rin ng magulang, umaasa pa rin sa magulang. At yung magulang, wala pa rin katapusan ng kakakayon na parang wala nang nangyayari. At gumaganda ang buhay, pero pagdating dun sa rurok ng tagumpay, ang daming mga bumabagsak. Mayayaman na bigla na lang naghihirap, ang bilis na umangat, tapos bigla na uling naghihirap. Alam mo, una, dahil sa maling kultura. Maling-mali po talaga yung kultura natin na lagi na lang tayong umaasa. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Pero pagdating sa Bible, alam niyo po ba na sabi sa Jeremiah 17 verse 5, galit na galit pa lang Diyos, sumpain ang taong nagtitiwala sa sarili niyang lakas at nagtitiwala sa kapwa niya tao at nagtitiwala sa sarili niyang lakas. Talagang walang mangyayari, walang magandang kahinatnan ng kanyang buhay kapag lagi lang siyang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at nagtitiwala lang sa kanyang sariling lakas. Pero kapag binasa natin ang Jeremiah 17 verse 7, talagang napakapalad na ang tao ay nagtitiwala lamang ay sa Panginoon. At yung confidence niya ay nasa Panginoon, talagang andun yung pagpapala na ikaw talaga ay magtitiwala lamang ay sa Kanya. Alam mo, isa sa pinakamatinding nangyari din sa bansang Pilipinas ay yung pagdating sa sistema ng politika. Yung pamumulitika na instead na mag-create ng trabaho, instead na ang bawat eskwelahan ay maituro talaga ang Biblia, mas mapalapit sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Ang nangyari, umasa na lang tayo ng umasa sa mga politika, sa mga politiko na lagi na lang nakahingi. Lalo na mga kakilala ko talaga sa mga opisyal ng gobyerno.
Kulang pa yung sinahod nila sa daming mga humihingi. Talagang pag nakatambay ka sa munisipyo, sa City Hall, talagang makikita mo talaga ang daming mga bisyo na nating mga Pilipino. Kung iisipin nating mabuti, sapagkat paano nga kulang nga, sapagkat nga yun na yung mentality natin. Yun na yung mentality natin. Kaya nga, ang laki ng kinikita ng mga vlogger na iba't ibang bansa na dito namimigay ng pera, na ang daming mga umaasa na lamang sa mga bigay, tulong, na kung iisipin mo, akala mo ay nagiging maganda yung kakahinatnan. Hindi. Ang pinaka-the best, mapalapit talaga ang tao sa ating Panginoon, magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon upang ang sumpa ay hindi pumasok sa bawat pamilya. Kung ang mga namumuno natin sa gobyerno ay magkakaroon ng banal na takot sa Panginoon at magkakaroon ng livelihood program, magkakaroon ng trabaho, hindi ito aasa sa gobyerno at hindi ito aasa sa kanyang kapwa-tao. Maliit man o malaki ang sahudin, andun makikita mo yung pagsisikap nila na itaguyod talaga yung pamilyang binuo nila. The problem is, wala nakasanayan na kasi talaga natin na umasa ng umasa. At sabi nga nung mga nag-a-abroad sa dinami-daming ginawa nilang magaganda, yung hindi lang makapagpadala, talagang halos mabura na yung magagandang bagay na ginawa nila. Syempre, kailangan din nilang magtira para sa sarili nila. Kaya anong nangyayari? Pag namatay na yung breadwinner, nabenta na si ari-arian, naghihirap na yung pamilya sapagkat lagi na lamang umaasa. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na maituro sa ating mga kababayan na magtiwala talaga sila sa ating Panginoon, ako naniniwala, yayaman ang bansa natin, makakalaya tayo sa matinding poverty, kahirapan. At tingnan nyo sa ibang bansa kapag nag-18 years old na, tumayo ka na sa sarili mong paa, dumiskarte ka na. At yung mga ibang lahi, tingnan mo, ang dami nilang mga trabaho, ang dami nilang iba't ibang sideline. Makikita mo talaga, nagsisikap talaga sila. Yung ibang lahi, tumitira na lang sila sa sasakyan, ang dami mga homeless na dahil nga ang mahal ng renta, nakita mo talaga, matindi talaga yung hassle nila. Hindi porket nasa ibang bansa ay maganda ang buhay. Pero makikita mo talaga na yumaya, na nagsisikap talaga sila sapagkat wala labas sila sa poder ng kanilang mga magulang. Ano yung gusto ko po na maibigay na mensahe ko ngayong oras na ito? Nais po ng Diyos na makalaya po tayo sa maling pamumuhay na meron tayo. Nais ang Diyos na magtiwala lang tayo ay sa Kanya at hindi sa sarili nating lakas, sa sarili nating kaalaman at hindi sa kapwa nating tao. Sapagkat limitado lang ang ating mga kaalaman, kakayanan, hindi kagaya ng kaisipan ng ating Panginoon, napakalayo. Kumbaga, langit at lupa ang kaisipan na meron ng Diyos at ang meron tao. Hindi natin kayang maabot anuman yung mga bagay na iniisip, mga plano ng Diyos. Napakaganda man ang plano natin, pero higit na mas maganda ang plano ng Diyos. Kung na-bless ka sa mensahe na binigay ko ngayong oras nito, i-share mo lang itong ating video upang malaman din ng ating mga kababayan kung paano ba tayo makakalaya sa matinding sumpa at kung paano tayo magtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. God bless everyone.